Ang pagbabagong hatid ng scientific revolution ay hindi nahinto sa astronomiya. Bagkus ito ay lumaganap sa iba't ibang larangan ng agham at naging pundasyon ng marami sa mga kaalaman natin sa kasalukuyang panahon. Samahan niyo ako sa isang paglalakbay sa isipan ng mga scientists noong scientific revolution. Ang video na ito ay ang pang-8 episode sa ating series ukol sa panahon ng transformasyon. Kaya make sure to click the subscribe button to watch the entire series. Kagaya ng astronomy, ang larangan ng medisina noong pagsisimula ng scientific revolution ay nakabatay sa mga gawa at pag-aaral ng mga klasikong scholar. Ang Griyegong manggagamot na si Galen ang naging batayan ng mga manggagamot noon. Gayunpaman, marami sa mga turo ni Galen ang mali dahil kanyang ginamit ang katawan ng hayop upang gawing batayan sa pag-aaral ng katawan ng tao. Noong 1543, inilathala ni Andreas Vesalius ang isang aklat na On the Fabric of the Human Body. Dito, kanyang ipinaliwanag ang istruktura at gamit ng mga human organs. Nagawa niya ito dahil ginamit niya ang katawan ng mga yumao para sa dissection, kung kaya't di hamak na mas tumpak ang kanyang mga pagsusuri sa katawan ng tao kumpara kay Galen. Si William Harvey naman ang manggagamot na nagpatunay na mali ang marami sa obserbasyon ni Galen ukol sa circulatory system. Una, kanyang napatunayan na parehong dugo lamang ang dumadaloy sa veins at artery. Ito ay taliwas sa sinaunang paniniwala na magkaiba ang uri ng dugo na dumadaloy sa vein at artery. Ikalawa, kanyang napatunayan na ang puso, hindi ang atay, ang tagapagpatakbo sa ating circulatory system. Ang mga ito ay kanyang isinulat sa kanyang aklat na On the Motions of the Heart and Blood na nailathala noong 1628. Ang pag-unlad ng agham ay umabot hanggang sa larangan ng chemistry. Ipinakilala ni Robert Boyle ang Boyle's Gas Law na nagsasabing ang volume ng gas ay nagbabago depende sa pressure na ini-exert dito. Si Antoine Lavoisier naman ang nakaimbento ng isang sistema sa pagpapangalan ng mga chemical elements na ginagamit pa rin natin sa kasalukuyan. Nakilala si Lavoisier bilang ama ng modern chemistry. Ang mga malalaking pagbabagong ito sa kaalaman ng tao ay nagresulta upang kwestiyonin ng karamihan kung tama nga ba ang kanilang mga pinaniniwalaan. Ayon kay René Descartes, ang tanging katotohanan ay ang mga bagay na kayang ipaliwanag ng iyong reason. Sinasabi ni Descartes na kung ang isang paniniwala ay reasonable at logical, ibig sabihin, ito ang katotohanan. Ang mga winika na ito ni Descartes ay nakilala sa tawag na rationalism. Para sa mga rational thinkers, hindi mo dapat paniwalaan ang isang bagay dahil sinabi sa iyo na paniwalaan mo ito. Ang paglaganap ng rationalism ay nagresulta sa pagkawala ng status ng simbahan bilang tanging pinagmumulan ng katotohanan sa daigdig. Ang pag-aaral ng agham ay lalo pang naging mabisa at sistematiko sa pagdating ni Francis Bacon. Kanyang ipinakilala ang scientific method upang masagot at mabigyang linaw ang mga katanungan sa ating daigdig. Ang scientific revolution ay ang naging mitya sa pagtanggi ng mga tao sa religion bilang sagot sa lahat ng bagay. Nagawa ng tao na ipaliwanag ang kanyang kapaligiran gamit ang kanyang lakas ng pag-iisip. Ang kanilang bagong lakas at tiwala sa sarili ay kanilang ilalapat sa isang lumang larangan na nakaaapekto sa buhay ng lahat ngunit kontrolado lamang ng iilan, ang politika. Make sure to click the subscribe button to watch our next video, ang Enlightenment. As always, I'll see you on the next one.